Magandang araw mga kaibigan. Meron pong ginaganap ngayon na live press conference ang PTV4, RTV Malacanang at nandoon ang mga DA officials, Bureau of Plant Industry. Gusto kong magbigay reaksyon doon sa statement ng Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban na to me isang kasipsipan, nagasipsip, nagapapugi, nagapalakas sa ating presidente. Puno ng kasinungalingan. Okay, pakinggan natin ang tanong ng media at ang sagot ng Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban. Alvin Baltasar, EBS. Director, magandang tanghali po. Medyo late lang po ng konti. Because just recently, may mga napabalita na di umano, may napili na pong agriculture secretary. Napag-usapan po ba ito kanina? Gaano po katotoo ito? Wala po akong makukumpirma sa inyo. Hopefully not, dahil ang ating presidente, I think he is doing a great job in the helm of the department. Again, sinabi ko nga po sa inyo kanina, yung first part of the year nakapag-export tayo. Hanggang ngayon nakapag-export na tayo ng tatlong major commodities natin. And yung mga problema natin sa Department of Agriculture ay talaga pong hinaharap ng ating Pangulo. I think that's his difference from the predecessors. And him being in the helm, naandyan lahat i-integrate lahat ng efforts ng government. Hindi na po namin pwedeng sabihin sa DA na ay trabaho nito ni ganito o ni ganyan. Ganito po, kami po ay lahat ay nagko-collaborate ngayon at even ito nga, kinakausap namin kayo dito sa media para tayo magtulong-tulong. Dahil again, yung food security, hindi yan trabaho ng isang ahensya lang but all of us. But with the President there and with the support we're receiving from the Department of Agriculture, I think he's doing a great job. Chona, you. Okay, dito ako gusto mag-focus. Yung sinabi ng BPI Director na the President is doing a great job as Secretary of Department of Agriculture. Grabe. Binabanggit pa niya yung food security na maganda dahil ang presidente ang nandyan. Lahat ng ahensya kailangan kumilos dahil presidente na ang tumatayong Agriculture Secretary. Yan po ang pag-asa ng karamihan. Yan po, lahat natutuwa nung i-announce ng presidente na siya muna ang maging DE Secretary. Kaya lang after more than 1 year, ano po ang resulta? Nagkaroon ba ng food security o food crisis? Kaya nasabi ko, itong Director Panganiban na ito isip-sip. Pinapaniwala niya ang taong bayan na magaling ang Pangulong Marcos na Agriculture Secretary. But no way, Mr. Director. Hindi po kami bobo. Alam namin ang nangyayari on the ground. There is no food security. Yung lumobo na ang presyo ng bigas, okay? Ang promise o dream, aspiration ng Pangulo nung kampanya last election, gusto niya pababain ang presyo ng bigas from 40, kasi yun ang average noon 40, gawin niyang 20. Lahat naniwala. Hindi naman lahat, maraming naniwala. Isa na ako noon. Nung umupo siya as DE Secretary, maraming natuwa. Kaya lang, more than 1 year na, lalong humihirap ang buhay ng farmers, fisher folks, mga nasa laylayan. May nabasa akong balita kanina dito sa Cagayan de Oro. Ang mga tao, yung mga hirap na tao dito sa Cagayan de Oro, napipilitang bumili ng bigas 30 pesos per kilo. Okay? Kaya lang, yung bigas na yon maraming sira. Para pagkain na lang ng aso.
walang magawa yung manghihirap eh. Kaysa yung magutom, bumibili na sila. Ulitin ko 30 pesos per kilo, kailang maraming sira pagkain ng aso. Ganon po kahirap ngayon. Dito sa amin, Cagayan de Oro, balita, I'm not sure kung saan yun, basta within Cagayan de Oro. Nabasa ko sa GMA News. So, anong food security na sinasabi nitong Director Panganiban na ito? You are daydreaming, Mr. Director, with your food security na yan ang magandang performance ng Pangulo. Nagkaroon tayo ng food security. Anong ipinagmayabang ng Pangulo sa kanyang SONA? Kaya nating pababain presyo ng bilihin. Kung totoo na bumaba ang presyo, yes, mayroon tayong food security. Ano daw ang bumaba? Bigas, karne, isda, gulay, asukal. Sinungaling. So, like secretary, like director, sinungaling ang Pangulo, sinungaling din itong director na ito na sinasabi maganda ang performance ng Pangulo as DE Secretary. Hindi po ako maniwala doon. Napaka pangit ang performance ng Pangulo as DE Secretary. Kaya nga, bumulusok yung ratings niya. 2 survey groups. Halos parehas ang resulta. Yung nauna, yung Publicos Asia. Ang satisfaction, trust rating na lang tayo. Satisfaction and trust rating. Basta, itong Publicos Asia, third quarter, from 62%, bumaba ang rating ng Pangulo, 55. So, 7% bumaba. Ang mas matindi, ito ngayon, Pulse Asia, the same period, third quarter, from 80%, bumaba ng 55%. That's 15% decrease. So, ano ang sabi ng Pulse Asia, si Dr. Ronald Holmes? Dahil yan sa inflation, yung hindi makontrol ang pagtaas ng presyo kaya galit ang taong bayan. So, ano ang food security na sinasabi nitong BPI Director na magandang performance ng Pangulo? Nagmamahal na ang lahat. Kaya nga nagkaroon ng price cap ng bigas. Dahil hindi naman nagkulang ang supply ng bigas. Palaging sinasabi ng Pangulo, we have enough supply of rice. The only reason na nagmahal dahil sa mga smugglers and hoarders. Ang tapang-tapang ng Pangulo na magpahayag ng your days are numbered, smugglers and hoarders, sabi sa SONA. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan. Mula nung SONA hanggang ngayon, walang kinasuhan. Meron lang statement ang Bureau of Customs na kinasuhan na kuno yung mga may-ari ng smuggled rice sa Bulacan. Wala man silang mabanggit na mga may-ari, may pangalan. Di ba, if there is a crime, alleged crime, there is an alleged criminal. So, ang crime dyan is economic sabotage, smuggling. So, sino yung mga alleged smugglers? Bakit ayaw panganlan ng Bureau of Customs? Sabi pa ng Customs Legal Department Head, sabi niya, pardon me, hindi ko mabanggit ang pangalan. Wag nyo nang lukuhin ang mga Pilipino. Bakit hindi nyo mabanggit? Baka kakutsaba. Baka kamag-anak, kaibigan. Baka may napakalakas na godmother. So, sino yung godmother na yon? Hindi ko na lang babanggitin. Nang sabi ng godmother, pwede nyong i-confiscate ang bigas. Isis nyo, wag nyo na lang kasuhan. Dahil akin yan. Ganon po ang nangyayari sa ating bansa.
Kaya sabi pa ng Pulse Asia, President Dr. Ronald Holmes, na ang recommendation niya, dapat ang presidente, bitawan niya na yung DA post dahil hindi niya nagagawa yung dapat na trabaho ng DA secretary. Dahil as a president, ang dami niya ng trabaho sa president, tapos sabayan pa niyang pagiging DA secretary. Kalukuhan yan. Hindi na yan service to the Filipino people. Kalukuhan na yan. Kaya yung basic tanong ng media kanina is, totoo ba na mayroon nang napili ang presidente na bagong DA secretary? Walang sagot yung Director Panganiban. So, to me, malaking posibilidad na may napili na ang Pangulo na DA Secretary in the person of itong fishing magnate, tycoon, oligarch, bilyonaryo, #1 campaign contributor ng election with contribution of 30 million pesos. Ito na, bayad sa utang, mautang na loob. Okay, ikaw na ang DA Secretary, Mr. Francisco Tio Laurel Jr. Anong maitutulong ng isang fishing magnate sa DA Secretary? Kalukuhan talaga ito. So, wala na. Niloloko tayo ng gobyerno ni PBBM when it comes to agriculture, fisheries is concerned. Ibang usapan yung West Philippine Sea dahil maganda po ang performance ng Pangulo sa pag-deal problema sa West Philippine Sea. Ang pinaka-worst performance niya is ito, pagiging DA Secretary. Ngayon, nabibitawan niya ng pwesto, pipili pa siya ng isang bilyonaryo fishing magnate na, to me, there is conflict of interest dahil exporter, importer itong ilalagay niya sa pwesto. So, bantayan natin yung i-appoint ng Pangulo na DA Secretary.